Naniniwala ba kayo na kapag mahal mo ang isang tao, kaya mo maghintay kahit gaano pa katagal? Ako? Hindi ako naniniwala noong una. Ang alam ko lang, love is hassle. Love will hurt you. And love can kill you. Pero, nagbago ang lahat ng yun. Nang makilala ko, ang lalaki magpapabago sa baluktot kong paniniwala. Ako si Jera, at ito ang kwento ng aking buhay. Maganda raw ako, sabi nila. Matalino, sabi rin nila. Pero sa kabila ng lahat ng papuring natatanggap ko, hindi nila alam ang bigat na dinadala ko. Ang lungkot na hindi ko maipaliwanag. Ang lamat sa puso kong hindi kayang takpan ng kahit anong ngiti. Lumaki akong hindi buo. Hindi literal, pero ganoon ang pakiramdam. Bata pa lang ako, alam ko nang hindi perpekto ang pamilya ko. Araw-araw, natutulog akong may takot na baka bukas, magising akong wala ng pamilyang uuwian. Ang sigawan sa bahay, ang basagan ng mga plato, ang malalamig na titig ng mga magulang kong matagal nang hindi nagmamahalan. Lahat ng to, naging parte na ng buhay ko. Kaya siguro, hindi ko alam kung paano magmahal. O baka, natatakot lang akong subukan. Maraming beses na akong sinubukang ligawan. May nagpapadala ng love letters. May nag-aalok ng paboritong kape ko tuwing umaga. May paulit-ulit na nagsasabing, ako na ang babaeng gusto nilang makasama habang buhay. Pero hindi ako kailanman nagpadala. Hindi ko kaya. Hindi ko gusto. Ngunit sa lahat ng yon, isa lang ang lalaking nakakuha ng pansin ko. Si Robin. High school pa lang kami. Alam kong iba siya. Hindi siya tulad ng ibang lalaki na puro yabang at pakitang gilas. Tahimik siya, pero may lalim. Hindi siya madaldal, pero kapag nagsalita, pakiramdam ko para lang sa akin ang mundo niya. At kahit torpe siya, naglakas loob siyang ipagtapat ang nararamdaman niya sa akin noon. Pero tinanggihan ko siya. Hindi dahil hindi ko siya gusto, kundi dahil natatakot akong makasira ng isa pang bagay na maganda. Natatakot akong maranasan ang naranasan ko sa pamilya ko. Pero hindi sumuko si Robin. Ilang beses ko na siyang tinanggihan, pero hindi siya nagbago. Hindi siya tulad ng ibang lalaki na kapag hindi pinansin, agad na sumusuko. Hindi siya nangulit, hindi siya naging pabigat, pero palagi lang siyang nariyan. Tahimik man, pero hindi nawawala. Isang beses, nagkasakit ako at hindi nakapasok sa klase. Pagbalik ko, pagod na pagod ako sa kakahabol ng lessons. Hindi alam kung paano hahabol sa quizzes. Wala akong balak manghingi ng tulong kanino man. Pero nang ilabas ko ang notebook ko sa locker, may isa pang notebook sa loob. Pamilyar ang sulat kamay sa harap nito. Notebook ni Robin. Bumuntong hininga ako. Wala naman akong ibang choice, kundi gamitin niyon. Binuklat ko ang pahina, at halos hindi ako makapaniwala sa nakita ko. Malinis ang pagkakasulat niya, detalyado ang notes. May mga mahahalagang bahagi pang naka-highlight, at sa dulo ng isang pahina, may isang sticky note. Jera, kung may hindi ka maintindihan, itanong mo lang sa akin. Nilingon ko siya sa kabilang dulo ng silid. Abala siya sa pagbabasa ng libro. Parang hindi ako pinapansin. Pero alam kong hinihintay niya ang reaksyon ko. Kinagat ko ang labi ko. Hindi ko alam kung ano ang nararamdaman ko. Sa lunch break, hindi ko na napigilan ang sarili kong lapitan siya. Robin, nag-angat siya ng tingin mula sa libro niya. Inilapag ko ang notebook sa harapan niya. Bakit mo ginawa to? Napakamot siya sa batok at hindi makatingin ng diretso sa akin.
Ginawa ko lang naman kung ano ang gusto kong gawin. Hindi mo kailangan gawin to para sa akin. Alam ko, napangiti siya. Pero hindi yun yung tipong mapilit o nangungumbinsi. Pero gusto ko pa rin. Napatingin ako sa kanya. Paano niya nagagawang maging ganito? Paano niya nagagawang manatili? At bakit sa kabila ng lahat, hindi ko magawang tuluyang itulak siya palayo? Robin, seryoso kong sabi habang hawak ang notebook niya. Wala kang mapapala rito. Wala kang mapapala sa akin. Tumaas ang kilay niya at halatang hindi niya inaasahan ang sinabi ko. Kahit anong gawin mo, hindi kita masasagot. Dugtong ko. Siniguradong marinig niya ng malinaw. Ayoko nang paasahin siya. Ayoko nang maghintay siya sa wala. Pero, imbis na masaktan o magmukhang talunan, ngumiti lang siya. Hindi basta ngiti. Yung tipong gwapo na nga, pero mas gumwapo pa dahil sa kumpiyansa niya. Hindi ko naman ginagawa to para sagutin mo ako eh. Gusto ko lang talaga makatulong. Napatigil ako. Para akong nawalan ng masasabi. Sanay ako sa mga taong may mga gustong mapala sa bawat kabaitang ipinapakita sa akin. Pero siya, wala lang. Gusto niya lang. Bakit? Tanong ko. Pilit na inaalam kung may nakatago ba siyang motibo. Dahil gusto kita. At kung gusto mo ang isang tao, hindi mo naman kailangan may makuhang kapalit, di ba? Hindi ko alam kung bakit may kung anong kumurot sa dibdib ko. Kung bakit parang gusto kong lumayo, pero ayaw gumalaw ng mga paa ko. Kung bakit parang ngayon lang may nagsabi sa akin ng ganoon nang walang hinihinging kapalit. Walang pinipilit. Basta narayan lang siya. At sa unang pagkakataon, hindi ko alam kung paano ko siya tatanggihan. Sa kabila nun, nagpatuloy si Rabbit. Kahit ilang beses ko na siyang tinanggihan, kahit ilang beses ko na siyang ipinaramdam na wala siyang mapapala, hindi siya sumuko. Hindi rin siya nangulit o pinilit akong suklian ang ginagawa niya. Tahimik lang siya, pero palagi siyang nariyan. Minsan, may mga araw na wala akong ganang makipag-usap kahit kanino. Yung tipong gusto ko lang mapag-isa at malunod sa sariling mundo. Pero kahit ganoon, naroon pa rin si Robin. Hindi siya namimilit ng usapan. Hindi siya nagtatanong kung anong problema ko. Pero palagi lang siyang may dalang extra snacks at inilalapag lang yon sa tabi ko. Tingin ko hindi ka pa kumakain. Sabi niya minsan. Kaswal lang, sabay abot ng isang sandwich. Hindi ako sumagot. Tiningnan ko lang ang sandwich na nakapatong sa mesa. Pero nakangiti lang siya na parang walang pakialam kahit hindi ko siya pansinin. Sa huli, kinuha ko rin. Wala siyang sinabi, pero kita mo sa mata niya ang bahagyang ngiti ng tagumpay. May mga araw din na hindi ko talaga siya maintindihan. Minsan, may dala siyang payong kahit hindi naman umuulan. Minsan, nauuna siyang pumunta sa library para i-reserve ang paborito kong spot sa reading area. Minsan, nag-aabot siya ng extra ballpen sa akin bago ko pa ma-realize na wala pala akong dala. At kahit minsan, hindi niya ako tinanong kung kailan ko siya magugustuhan pabalik. Robin, napabuntong hininga ako isang araw. Nasa tabi ko siya, nakasandal sa pader habang hinihintay ang pagbukas ng gate sa school. Bakit ka ganito? Tanong ko at hindi ko na napigilang itanong. Anong ganito? Yung hindi ko alam kung paano ipapaliwanag. Yung patuloy mong ginagawa to, kahit minsan hindi naman kita pinapansin. Bahagya siyang natawa, pero hindi sa paraang nang aasar. Kailangan ba laging may kapalit ang kabutihan? Napatingin ako sa kanya. Kasi kung ganun,
Baka hindi na lang ako maging mabait. Pero hindi naman ako ganun, di ba? Hindi ko alam kung anong dapat kong isagot. Hindi ko alam kung paano ko siya tatapatan. Ngunit palagi ko pa rin sinasabi sa kanya ang gusto kong sabihin. Robin, wala kang mapapala. Paulit-ulit. Para bang gusto kong ipasok sa utak niya na hindi ko siya kayang sagutin, na hindi ko kayang suklian ang lahat ng ginagawa niya. Pero kahit kailan, hindi siya nagbago. Ayaw kong subukan. Dagdag ko pa para mas malinaw. Hindi siya agad sumagot. Nakatitig lang siya sa akin. Tila iniisip ang susunod niyang sasabihin. Akala ko susuko na siya. Akala ko sa wakas, maiintindihan na rin niya na walang patutunguhan to. Pero ngumiti lang siya. Yung tipikal niyang ngiti. Yung parang walang mabigat na bagay sa mundo niya. Okay lang, sagot niya sa huli. Kaswal na kaswal. Napakunot ang noo ko. Anong okay lang? Okay lang kung ayaw mong subukan. Okay lang kung wala akong mapapala. Napabuntong hininga ako. Robin, Jera, putol niya at tumingin siya diretso sa mga mata ko. Hindi kita pinipilit. Hindi kita hinahabol para lang sagutin mo ako. Ginagawa ko to kasi gusto ko. Hindi para sa'yo, kundi para sa akin. Natahimik ako. Kung dumating ang araw na magbago ang isip mo, nandito lang ako. Dagdag niya na parang wala lang. Parang hindi siya naaapektuhan ng mga paulit-ulit kong pagtanggi. Pero kung hindi, ayos lang din. Hindi naman kita gusto dahil lang gusto kong may bumalik na kapalit, Jera. Para akong nalunod sa sinabi niya. Bakit ganun? Bakit parang sa lahat ng mga taong nakilala ko, siya lang ang hindi naghahanap ng kabayaran sa kabutihang ginagawa niya? Bakit parang siya lang ang hindi ko kayang itulak palayo? Kahit paulit-ulit kong sabihin sa kanya na umalis na. Pero kahit ganun, hindi pa rin ako handa. Kaya, ang tanging nagawa ko lang ay tumingin sa kanya sa kabumuntong hininga. Kahit ganun, hindi mo dapat sinasayang ang oras mo sa isang taong hindi naman kayang suklian yung binibigay mo. Pero imbis na sumagot, tinapiklan niya ang ulo ko. Isang mabilis at magaan na galaw na parang sinasabi niyang hindi niya iniinda ang sinasabi ko. At bago pa ako makapagprotesta, naglakad na siya palayo. Iniwan akong hindi alam kung ano ang mararamdaman. Hanggang sa matagal na panahon na rin pala ang lumipas. Sa loob ng 10 taon, hindi nagbago si Robin. Kahit na ilang beses ko siyang tinulak palayo noon, kahit ilang beses kong sinabi sa kanya na wala siyang mapapala, hindi siya kailanman nawala. Pero ngayong graduate na kami ng kolehiyo, alam kong ito na ang tamang panahon para tapusin ang matagal niyang paghihintay. Kailangan na niyang maghanap ng iba. Nagkita kami sa huling araw ng klase, sa ilalim ng punong madalas naming tambayan noon. Nakatayo lang siya doon, tahimik na hinihintay ako. Katulad ng palaging ginagawa niya. Lumunok ako ng laway at huminga ng malalim bago nagsalita. Robin, hindi ko alam kung paano ko sisimulan, pero kailangan ko itong sabihin. Tama na. Tumaas ang isang kilay niya, halatang naguguluhan. Matagal na panahon na, Robin. 10 taon. Hindi mo ba naisip na baka oras na para huminto ka na? Hindi siya sumagot agad. Tinitigan niya lang ako. Parang sinisiguradong seryoso ako sa sinabi ko. Huminga ako ng malalim at tumuloy. Maghanap ka na ng iba. Maghanap ka ng babaeng mas magmamahal sa'yo. Yung hindi ka tatanggihan ng paulit-ulit. Ilang segundo siyang natahimik bago niya ako binigyan ng isang pamilyar na ngiti. Hindi lungkot. Hindi din disappointment. Basta, yung tipikal na gwapong ngiti niya.
Parang hindi siya kailanman napagod sa lahat ng ito. Hindi niya ako sinagot tungkol doon. Hindi siya nagtanong kung sigurado ako. Hindi siya nagreklamo. Hindi niya sinabi kung anong nararamdaman niya. Ang tanging sinabi lang niya ay, "Mag-ingat ka, Jera." Napakurap ako. Hiling ko lang na sana maging masaya ka at maging successful. Tumingin siya sa akin sa huling pagkakataon. Saka tumango at naglakad palayo. Hindi ako sigurado kung anong mararamdaman ko. Dapat bang gumaan ang pakiramdam ko dahil sa wakas tinapos ko na ang lahat? O dapat ba akong mabahala na hindi man lang siya nagtanong kung bakit ko ito ginagawa? Pero ang isang bagay na sigurado ako, ngayon lumayo na siya. Bakit parang ang bigat-bigat ng pakiramdam ko? Ginawa ko ang lahat para mag-focus sa sarili ko. Pagkatapos ng graduation, sinubsob ko ang sarili ko sa trabaho. Walang oras para magpahinga. Walang espasyo para sa kahit anong distractions. Ang goal ko lang, maging successful. Para saan? Hindi ko sigurado. Basta ang alam ko lang, mas mabuting abalahin ko ang sarili ko kaysa harapin ang mga bagay na hindi ko kayang kontrolin. Pero kahit anong pilit kong isiksik sa isip ko na ito ang tamang gawin, na ito ang makapagpapasaya sa akin, bakit parang wala pa rin nagbago? Hindi pa rin ako masaya. At mas lalo lang lumala ang gulo sa bahay. Mas malala na ang away ng mga magulang ko. Kung noon ay puro sigawan lang, ngayon ay may kasama ng pagbabasag ng gamit. Minsan, dumarating na sa puntong nagkakasakitan na sila. At ako ang sumisigaw para pigilan sila. Ako ang humaharang sa pagitan nila para hindi na lumala pa ang sitwasyon. Pero ano bang laban ko? Isang gabi, dumating ako sa bahay at nakita ko ang puro basag na bote sa sahig. Si Mama umiiyak. Si Papa naman galit na galit. At nang sumubok akong pumagitna, isang bagay ang tumama sa braso ko. Isang pinggan na hindi ko na naagapan. Napasinghap ako sa sakit habang dumadaloy ang dugo mula sa sugat na tinamo ko. Natahimik ang dalawa. Nakita nila ang ginawa nila. Nakita nila kung paano nila ako nadamay sa gulong hindi ko naman ginusto. Pero kahit ganoon, wala akong narinig na sorry. Wala akong narinig kundi ang patuloy nilang pagsisihan kung sino ang may kasalanan. At doon, habang hawak ko ang dumudugong braso ko, napagtanto kong pagod na ako. Pagod na akong magpanggap na okay lang. Pagod na akong magpanggap na kaya ko pa. Ano ba? Tumigil na kayo! Sigaw ko nang hindi ko napigilan ang sama ng loob ko. Nagulat ang mga magulang ko, pero hindi sila nagsalita. Tumulo ang luha ko, kasabay ng galit na kanina ko pa kinikimkim. Ilang taon na ba ha? Simula pagkabata ko, nag-aaway na kayo. Hanggang ngayon, ganito pa rin ang issue ninyo? Napahawak ako sa dumudugong sugat sa braso ko, pero mas masakit ang nararamdaman ko sa loob. Kung hindi niyo na mahal ang isa't isa, maghiwalay na kayo! Natahimik ang buong bahay. Pareho nilang hindi ako matingnan ng diretsyo. Si Mama, nagpipigil ng iyak. Si Papa naman, nakayuko. Pero wala sa kanilang nagsalita. Wala sa kanila ang tumangging totoo ang sinabi ko. Hinahabol ko ang hininga ko. Ramdam ko ang bigat sa dibdib ko. Sa loob ng maraming taon, palagi akong tahimik. Palaging iniisip na baka isang araw, maging maayos din sila. Pero hindi na ako bata. Alam kong may mga bagay na hindi na talaga nagbabago kahit ilang beses mong hintayin. At ang mas masakit, alam kong kahit gaano ko gustong baguhin ang sitwasyon, hindi ko na kaya. Hindi ko na kaya.
kaya tumalikod ako. Lumabas ako ng bahay at hindi na nag-abala pang magpaalam. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Ang alam ko lang, kailangan kong lumayo. Kailangan kong huminga. At bago ko pa namalayan, may isang pangalang paulit-ulit na bumabanggit sa isip ko. Si Rapin. Ang taong hindi ko hinayaang manatili sa buhay ko. Ang taong paulit-ulit kong itinulak palayo. Ang taong hindi sumuko sa akin hanggang sa ako mismo ang nagpaalis sa kanya. At sa unang pagkakataon, tinanggap ko na ang isang bagay na matagal ko nang tinatanggi, na siya ang tahanan na hindi ko kailanman nagawang yakapin. Nanginginig ang kamay ko habang pilit kong hinahanap ang numero ni Robin sa cellphone ko. Pero wala. Hindi ko pala na-save. Ganoon ko siya itinulak palayo. Ganoon ako kasiguradong hindi ko siya kakailanganin kahit kailan. Pero ngayon, siya lang ang gusto kong makausap. Nagpatuloy ako sa paglalakad. Hindi alam kung saan pupunta. Hindi ko na namalayan kung anong oras na. Ang tanging nararamdaman ko ay ang hapdi ng sugat sa braso ko at ang bigat ng dibdib ko. Ang sakit sa loob at labas ay parang unti-unting humihigpit sa akin. Sinasakal ako at hinihila pababa. Hanggang sa naramdaman ko ang panghihina ng tuhod ko at ang panlalamig ng mga daliri ko. Parang umiikot ang paligid. Parang hindi na kaya ng katawan kong magpatuloy pa. Hindi ko alam kung dahil ba ito sa pagod, sa sugat o sa lahat ng sakit na matagal ko nang kinikimkim. Hanggang sa biglang dumilim ang lahat. At bago tuluyang mawala ang ulirat ko, may isang figura akong nasilayan sa malayo. O baka guni-guni ko lang. Isang pamilyar na boses ang narinig ko bago ako tuluyang mawala ng malay. Jera! Nang magising ako, ramdam ko agad ang bigat ng katawan ko at ang pagod na dulot ng lahat ng nangyari. Inimulat ko ang mga mata ko at napansin ko agad na nasa isang malaki at maaliwalas na silid ako. Hindi pamilyar, ngunit komportable. At nang tumingin ako sa harapan ko, isang magandang babae ang nakita ko. Gising ka na, salamat naman. Sabi niya na may ngiti sa labi. Para akong nahulog sa isang limbo ng kalituhan. Sino ka? Nasaan ako? Nandito ka sa bahay ko. Nagamot na rin ang mga sugat mo dahil nurse si Sophie. Pero, ang nakapagpabalik sa aking ulirat ay ang pamilyar na tinig na narinig ko mula sa isang sulok ng silid. Jera, sabi niya. Si Robin, ang lalaking matagal ko nang tinataboy palayo. Ngayon ay nakatayo sa harap ko. Hindi ko siya nakilala sa unang tingin dahil mas gumwapo siya kaysa noong huling nakita ko siya. Ang buhok niya ngayon ay maayos at neatly styled. Ang dating mabait at tahimik na lalaki, ngayon ay may aura ng profesionalismo. Nakasuot siya, itim na jacket at puting damit. At ang postura niya ay puno ng kumpiyansa. Jera, okay ka na ba? Tanong niyang muli sa akin. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Hindi ko na kayang isalaysay ang lahat ng nararamdaman ko. Ang tanging alam ko lang, ang lalaking ito na matagal ko nang pinilit itulak palayo ay narito sa harapan ko, handang mag-alay ng tulong. Kahit na ako mismo ay hindi ko kayang aminin sa sarili ko kung ano ang nararamdaman ko. Ngumiti siya, ngunit ang ngiti na yon ay puno ng alalahanin. Magpahinga ka muna, Jera. Hindi ako nakapagsalita hanggang sa nakita ko si Robin na lumapit kay Sophie at nagpasalamat dito. Maraming salamat, Sophie. Bago pa man ako makapagsalita, tumingin siya kay Sophie at naglakad sila papunta sa pintuan. Ingat ka, dagdag ni Robin.
at nakita ko kung paano niya ito hinatid palabas ng silid. May isang bagay na hindi ko maipaliwanag. Habang pinapanood ko sila, may nararamdaman akong kumulo sa aking dibdib. Hindi ko alam kung bakit, pero may hindi magandang pakiramdam na pumasok sa akin. Bakit ako naiinggit? At doon ko na-realize ang nararamdaman ko ay selos. Bakit? Hindi ko rin alam kung bakit. Hindi ko alam kung ano ang koneksyon nila ni Sophie at wala namang rason para mag-alala. Pero may isang bagay sa pakiramdam ko na parang may natutuklasan akong mas malalim. Isang bagay na hindi ko kayang ipaliwanag. Bumuntong hininga ako. Pilit na iniwasan ang mga saloobin ko. Pero sa kabila ng lahat ng nangyari, isa lang ang alam ko. Hindi ko pala kayang mawala siya. Matapos ang ilang sandali ng katahimikan, nagbalik si Robin at nagsimula akong asikasuhin. Pinunasan niya ang aking mga braso, binigyan ako ng gamot at tinulungan akong makapagsuot ng mas komportableng damit. At habang ginagawa niya iyon, doon ko na-realize kung gaano ko siya na-miss. Robin, pasensya na sa lahat ng nangyari. Sa lahat ng pagkakataon na tinaboy kita, na hindi ko pinapahalagahan ng mga ginagawa mong kabutihan. Hindi ko alam kung anong nararamdaman ko noon. Ang galit ba sa sarili ko o ang takot na baka maging huli na ang lahat? Naisip ko lang na kung sana hindi ko pinilit na mag-isa. Siguro sana mas madali ang lahat ng ito. Huwag na nating pag-usapan yun, Jera. Hindi ko na iniisip ang mga bagay na yun. Ang mahalaga ay ang ngayon. At sa mga salitang iyon, para bang may humagod sa puso ko. Ang pagkakaroon ni Robin ng ganitong uri ng pagpapatawad ay hindi ko kayang sukatin. Hindi ko na kayang ipaliwanag ang lahat ng nararamdaman ko. Ngunit alam kong sa ngayon, siya lang ang kayang magbigay sa akin ng kaligtasan mula sa kasalanan ko. Matapos ang graduation, hindi naging madali ang lahat. Nagpursige ako sa trabaho, pero hindi pa rin ako masaya. Ang gulo sa bahay namin, kaya naisipan ko talagang lumayo. Kailangan kong maghanap ng ibang paraan para makalayo sa lahat ng yun. Hinawakan ni Robin ang kamay ko at tumingin sa akin ng may malasakit. I'm sorry, Jera. Hindi ko alam na ganoon pala ang pinagdadaanan mo. Nakita ko sa mga mata niya ang malalim na pag-unawa. Ang mga salita ni Robin, kahit simple, ay may bigat na parang inaalis ang mga pasanin ko. Hindi ko kayang isalaysay lahat ng nangyari, pero alam kong naiintindihan niya. Alam ko, may mga bagay na mas mahirap kaysa iniisip ng iba. Pero ngayon, kahit hindi ko pa rin lubos na maintindihan ang lahat, nandyan ka na. At ang mahalaga, naisip mong humingi ng tulong. Nagngitian kami at ng mga sandaling iyon, gumaan ang pakiramdam ko. At nang sumunod na mga araw, nagsimula akong makaramdam ng kaligayahan kahit papaano. Napansin ko na hindi lang siya ang nagbago, kundi pati ako. Sa paraan na wala akong naisip na magiging sagabal sa nararamdaman ko. Sinabi niya rin sa akin na successful na siya at natutupad niya na ang mga pangarap niya. Kaya paulit-ulit kong sinasabi sa kanya na masaya ako at proud ako. Napansin ko ring mas naging magaan ang kanyang aura. Mas mature, mas seryoso, ngunit walang alinlangan. Mas masaya siya. At sa mga sandaling yon, tila lahat ay naging maayos. Pero may isang bagay na hindi ko kayang kontrolin. Kapag dumadalaw si Sophie sa bahay ni Robin, hindi ko alam kung bakit. Pero nakakaramdam ako ng inis. Hindi ko alam kung bakit ako nakakaramdam ng ganito. Hindi ko ito inaasahan. Kaya naman, nang hindi na ako makatiis, ay tinanong ko na si Robin. Saktong pag-alis din ni Sophie. Kumalat ang init ng hindi maipaliwanag na takot
at insecurity sa dibdib ko. Hindi ko alam kung bakit, pero may mga saloobin na nagsisimulang magkalat sa isip ko, kaya hindi na rin ako nagdalawang isip. Robin, sa tingin ko, kailangan ko na itong tanungin. Ano ba kayo ni Sophie? May namamagitan ba sa inyo? Kasi kung kayo, aalis na ako. Tumigil siya at tininan ako sa katumawa ng konti. Jera, pinsan ko si Sophie. Hindi kami. Para akong natuod. At the same time, nahiya sa nalaman ko. Hindi na ako nagmahal ng iba, Jera. Wala akong ibang iniisip kundi ikaw. Kaya nga ako hindi tumigil eh. Kahit sinabi mong hindi na dapat ako maghintay. Pero patuloy ako naghihintay. Lagi kitang tinitingnan mula sa malayo. Pinapanood kita. Nakita ko kung paano ka naghirap. Kung paano ka naging malungkot. Gusto kitang lapitan, pero hindi ko magawa. At ni minsan, hindi ko naisip na sundin ka. Dahil alam kong tinataboy mo ako dahil takot ka lang. Para akong binagsakan ng isang mabigat na bagay. Kung hindi siya sumuko, ibig sabihin, mahigit 10 taon na siyang naghihintay sa akin. Ganoon katagal? Jera, kahit anong gawin ko, kahit anong sabihin ko, ikaw pa rin ang tinitibok ng puso ko. Hindi ko kayang itigil ang nararamdaman ko sa iyo. Walang salita na makakapagpaliwanag ng nararamdaman ko sa mga oras na yun. Lahat ng galit, takot, at sakit ay parang nawala sa isang iglap. Si Robin na matagal kong tinataboy, na matagal kong sinasabihan na wala siyang puwang sa puso ko, ngayon ay narito sa aking harapan, tapat at hindi tumigil sa paghihintay. Dahil sa mga salitang iyon, parang nabuhayan ako ng loob. Ang mga tanong na matagal nang nakatago sa aking puso ay nagkaroon ng sagot. At sa wakas, nahanap ko ang sarili ko sa isang punto kung saan ang lahat ng hirap, sakit, at mga taon ng pagtanggi ay nagtaglay ng mas malalim na kahulugan. At sa mga sandaling iyon, hindi ko na kayang iwasan ang nararamdaman ko. Habang nakatayo kami sa harapan ng isa't isa, napansin ko ang mga mata ni Robin. Ang mga mata na puno ng pagnanasa, pangako, at mga taon ng paghihintay. At sa mga sandaling iyon, ang lahat ng galit at takot na nararamdaman ko ay parang naglaho. Robin, ang boses ko ay medyo nanginginig, ngunit puno ng pagnanais. Hindi ko na kayang itago pa. Minahal kita noon pa man. Nagulat siya at lumapit sa akin. Parang iniisip kong anong mga salitang sinabi ko. Ngunit ang ngiti na unti-unting umusbong sa kanyang labi ay nagbigay sa akin ng kaginhawaan. Jera, sa simula pa lang, ikaw lang at ikaw na. Mahal na mahal kita. Nagtagpo ang mga mata namin at sa mga sandaling iyon, hindi ko na kailangan ng ibang patunay. Wala ng mga salita, wala ng alinlangan. Dahil alam ko sa puso ko na siya at ako, kami ay naroon na sa isang lugar kung saan ang mga pag-aalinlangan ay wala ng puwang. Hindi na natin kailangan maghintay pa ng tamang pagkakataon dahil ito na yun, sabi ko sa kanya. At sa sandaling iyon, ako nang lumapit kay Robin at humalik. Deserve niyang mahalin, hindi lang dahil mahal ko siya, kundi dahil hindi lang siya naghintay, ngunit ipinakita niya sa akin ang tunay na kahulugan ng pagmamahal na walang kondisyon at walang hinihintay na kapalit. At sa mga sandaling iyon, sa araw na iyon, nagsimula kami maglakbay na magkasama. 2 taon na ang nakalipas mula nang magpasya kami magsimulang muli. At ngayon, nandito kami, ako at si Robin, magkasama, masaya at buo. Ang mga taon ng paghihintay at mga alalahanin ay nagbunga ng pagmamahal na puno ng pag-unawa. Ngayon, may 2 na kaming anak at sa bawat araw na lumilipas, nakikita ko kung paano kami nagmamahalan at lumalago bilang isang pamilya. Wala nang mga pag-aalinlangan
at wala ng takot. Masaya kami, masaya ako. Bukod doon, maayos na rin kami ng mga magulang ko dahil nagpasya silang maghiwalay na. Hindi na sila masaya at kung ipagpapatuloy nila ang pagsasama, magkakasakitan lang sila. Kaya nagpasya silang itigil na. Sa wakas, lahat kami ay mayroon ng katahimikan sa mga puso namin. Hindi ko alam kung anong mangyayari sa hinaharap. Pero natutunan ko sa buhay, may mga bagay na mas magaan kapag pareho kayong lumalaban at nagsasama. Walang huling pagkakataon at walang maling pag-ibig. Lahat ng nangyari ay nagdala sa amin sa kung anong nararapat sa amin. At sa bawat araw na lumipas, ako ay laging nagpapasalamat. Nagpapasalamat kay Robin, sa aming mga anak at sa buhay na meron kami. Hanggang dito na lang po ang aking kwento at naniniwala ako na kung para sa iyo talaga ang isang tao, ang tadhana na mismo ang gagawa ng paraan para magkita kayo. Wakas. Alright mga kaibigan, thank you all so much for listening. Thank you to our writer, Miss Regine, and thank you to our narrator, Miss Mayland. This is Ethel McManaman, Kulay TV creator, saying, bawat buhay ay may kulay. Thank you and take care. Dagan kayong salamat. See you sa next story.